Hallelujah. Hallelujah to the King of Kings who was the great I am. Amen. Sinong na-bless? Ayan, nagkita na naman tayo. No? Sige po, tayo po tayo lahat. Ninyaan ko po na buksan po natin yung ating mga Bible. So, wala po tayong nakaano dito. Kaya kailangan, mayroon talaga kayong Bible. Sabi nga nila, kung wala ka daw Bible, palagi na nila to sinasabi, na ibenta daw yung bahay at yung nabintahan, bili ng Bible. Ibig sabihin, gaano kahalaga yung Bible sa atin. Amen? Dito po sa 2 Chronicles, chapter 20, verse 20. Pero mamaya, babasahin po natin yung kabuuan ng chapter. Okay? Sabi dito, kinabukasan, maaga silang lumabas patungo sa ilan ng Tekoa. Ngunit bago sila umalis, sinabi sa kanila ni Jehoshaphat, makinig kayo mga taga-Huda at Jerusalem. Magtiwala kayo sa Diyos ninyong si Yahweh at magiging matatag kayo. Maniwala kayo sa kanyang mga propeta at magtatagumpay kayo. Pinagpala na po ang pagkabasa ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y dumulog sa Diyos sa umagang ito mga kapatid. Hayaan po natin na patubayan po tayo ng presensya ng ating Panginoon. Mula pa kanina, Panginoon, Ikaw ang aming pinapasalamatan. Inadakila, niluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Sabi sa awit, Panginoon, all the heavens shout your praise. Kaya Lord, sa umagang ito, hayaan namin na isigaw namin ang iyong kadakilaan, ang iyong kabanalan. Matnubayan mo po ang bawat isa sa aming Panginoon sa oras na to, sa aming patuloy ng pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Patnubayan mo po ang iyong lingkod, Panginoon. Without you, Lord God, I am nothing. Kaya sa oras na ito, Panginoon, aming inanyayahan ang iyong banal na Espiritu Santo na siyang kikilos sa aming kalagitnaan. O Holy Spirit, guide each one of us, O Lord. Salamat po. Ikaw po manguna sa bawat isa. Tugunin mo po ang kanilang pangailangan. Maging man, Lord, sa mga nakatutok sa live stream na ito, Panginoon, Ikaw din po manguna sa kanila. Ano man, Lord God, ang kanilang pangailangan, Ikaw po ang tutugon nito. Dahil sa iyo, walang imposible. Lahat ay magagawa mo. Maraming salamat po. Purihin ka sa umagang ito. Ang lahat ng ito ay binabalik namin sa iyo. Ang papurit, pasalamat, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pwede na po tayo mga po. Sa pong magandang araw sa ating lahat. At sa mga nakatutok ngayon, hindi ko po akalain na ako pa rin ang magsasalita sa inyo sa umagang ito. Okay? Pero patuloy po natin ipag-pray yung ating pastor, na patuloy siyang palakasin ng ating Panginoon. Amen. Dahil sa dami-dami po ng ministry na ating pastor. Sabi nga, tao lang kasi tayo, napapagod. Sino dito hindi napapagod? Lahat po tayo napapagod, nangihina. Pero sa pamagitan po ng kalakasan ng ating Panginoon, magagawa po natin ang lahat. Amen. Ang pamagat po nito, dinapamagatong ko po nito ng tagumpay sa kabila ng di mabilang balakid. Sino sa atin dito gustong magtagumpay? Lahat naman tayo eh. Nung sinabi po sa akin, kailan ba yung sinabi sa akin? Sunday man siguro ng hapon yon, pagbaba ko. Okay. Kasi naghahanap sila ng speaker, walang mahanap. Bakit naman mong mahanap? Ang dami-dami. Tapos, ayun, biyaya ng Panginoon. Sa biyaya po ng Panginoon, ito po yung lingkod, bumalik. Okay. Sabi nga ng isa sa atin, ngayon umaga, hindi ko na babanggit ang pangalan niya, sabi niya, ikaw na naman.
Sabi ko, walang iba. Kung mayroon man, bakit hindi? Okay? So, dito po sa 2 Chronicles chapter 20, ito po yung pangyayari sa kay Haring Josaphat, na kung saan may isang balita na kanyang natanggap na sasalakayin yung kanyang kaharian. At hindi lang isang kaharian ang sasalakay sa kanya, kundi marami. Okay? Kaya nung time na yon, si Josaphat ay nabahala, pero tingnan nyo kung anong ginawa niya. Sabi nga dito sa verse 2 Chronicles chapter 20, verse 2, sabi dito, nabalitaan niya na isang malaking pangkat mula sa Edom ang sumalakay sa inyo, sa ibayo ng lawa at nasa Hazazon Tamar, na tinatawag din Ingani. Sabi dito, verse 3, nabahala si Josaphat at tumingi siya ng patnubay kay Yahweh. Iniutos niya na mag-ayuno ang lahat na mamayan ng Huda. So nung time na yun, nabalitaan ni Josaphat na may paparating na kalaban. Nabahala po siya. Minsan sa buhay natin, pag may mga parating tayo ng mga hamon sa buhay, mababahala po tayo. Okay? Kaya nga sabi ko, Lord, ano yung nais mong iparating sa amin itong mensahe na to? At sabi ko, Lord, ano yung dapat nating gawin? Sabi dito, sa ating buhay, madalas tayong umaharap ng mga hamon na tila imposibleng malalagpasan. Maging ito may isang personal na pakikibaka, spiritual na labanan, o mabigat na sitwasyon, pakiramdam natin ay laban sa atin ang lahat. Sino dito nakakaranas ng ganon? Wala kang kakampi. Pag pumunta ka sa isa, sisihin ka. Pag doon naman sa isa, sisihin ka. So, anong dapat mong gawin? Dito po sa kay Haring Josaphat, gano'n ang nangyari. Wala silang kakampi kasi lahat ng mga kaharian doon nagsama-sama para lang siya sakupin. Pero tingnan nyo anong ginawa ni Josaphat. Nabahala nga siya, pero tingnan nyo anong una niyang hinakbang. Lumapit po siya sa Panginoon. Okay? Sabi nga dito, marami man tayong mga sitwasyon na kinaharap, mga hamon sa buhay, pero ang Biblia po ay nagbibigay po ng tagumpay sa kabila nito. Dito po sa umagang ito, tatalakayin po natin ang tatlong mga bagay. Tatlo lang. Hindi ko na pinasubraan 4-5 kasi mahaba-haba tayo. Okay. Tatlong bagay kung paano tayo makaranas ng tagumpay sa ating mga buhay kahit pamukhang laban sa atin ang lahat. Kahit na imposible na matagpumpayan mo yun, pero ang Lord ay nagbibigay sa atin ng tatlong bagay. Una, magtiwala sa kabanalan ng Diyos. Magtiwala sa kabanalan ng Diyos. Sabi nga doon sa ating awit, all the heavens shout your praise. Beautiful is our God, the universe. Yeah. Hallelujah. Okay? Ang sabi dito sa verse 12, nung nalaman ni Josaphat na may paparating na kalaban, anong ginawa niya? Yung binasa natin kanina sa verse 3, bago tayo sa verse 12, nabahala po siya pero humingi siya ng tulong sa ating Panginoon. Dito pinapakita yung nagtitiwala si Haring Josaphat sa kabanalan ng ating Panginoon. Kasi alam niya kung sino yung Diyos nakakampi nila. Okay? Ang sabi pa nga niya dito, tuloy natin, sabi nga dito sa verse 5, tumayo si Josaphat sa harap ng mga taga-Huda at Jerusalem na nagtitipon sa bagong bulwagan ng templo at nanalangin siya. Ano yung panalangin niya? Sabi nito, O Yahweh, Diyos naming mga ninuno at ng buong kalangitan, kayo po ang namamahala sa lahat ng bansa at ikaw ang mulubos na kapangyarihan, kaya walang maaring lumaban sa iyo. Kinikilala po ni Josaphat, alam niya, nagsama-sama na yung kaharian, pero sabi niya, mayroon po akong Diyos na aming kakampi. Kapatid, mayroon kang Diyos na kakampi mo. Sa oras na mayroon kang hamon na inaharap, na parang sa palagay mo, wala ka ng kalaban-laban.
Na parang sabihin mo, wala na, bagsak na ako. Pero mayroon kang Diyos na lalaban sa'yo. Ang sabi na dito sa verse 12, talon tayo. Ikaw po ang Diyos namin, parusahan ninyo sila. Hindi namin kayang labanan ang ganitong karaming hukbo. Hindi po namin alam ang aming gagawin. Sa inyo lamang kami umaasa. Amen? Tingnan mo si Josaphat. Hindi kaagad siya nagsabi, magre-ready din kayo. Kasi may kalaban. Pero ang ginawa niya, ginather niya lahat ng nasasakupan niya. At wala silang ibang ginawa kundi dumulog sa Panginoon. Bakit? Sabi nga dun sa unang punto natin, nagtitiwala siya sa kabanalan ng ating Panginoon. Amen? Ang susi ng unang tagumpay laban sa di mabilang na balakid ay ang pagtitiwala sa kabanalan ng Diyos. Siya ang may kontrol sa lahat ng bagay, kahit pa tila napakahirap ng sitwasyon. Sino sa atin dito na humarap ng maraming hamon sa buhay? At sino dito sa atin na napagtagumpayan niya dahil sa tulong ng Panginoon? Sa totoo lang, hindi po tayo magaling. Hindi po natin kayang lagpasan yan. Pero sa pamagitan po ng biyaya ng ating Panginoon, kaya po natin malagpasan yan. Amen? Ang sabi po sa Colossians chapter 1 verse 16, may mga verse po ako na binibigay, kaya hindi kayo mapalad, kaya wala dito, nandun. So kung gusto tumingin, doon kayo tumingin. Okay, ang sabi po sa Colossians chapter 1 verse 16, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at mamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Kaya dapat lang magtiwala tayo sa kabanalan ng ating Panginoon dahil Siya po ang may likha ng lahat. Okay? Ang ating pangunawa ay limitado. May mga sitwasyon na, may isang pangyayari, kapatiran natin, naghingi ng tulong sa akin. Pastor, ano pong gagawin ko? Ganito, ganito, ganito. Wala po akong may bigay na sagot. Ang sinagot ko lang, God knows everything. Sabi ko, sister, magtiwala ka sa Panginoon. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa ating Panginoon. Amen? Sino dito sa umagang ito, nagtitiwala siya na sa kanyang karamdaman pagagalingin siya ng Panginoon? At sino dito sa atin, sa umagang ito, ang kanyang pangailangan tutugunin ng Panginoon? Amen. Bakit? Tapat po si Lord. He is a faithful God to provide all our needs. Sabi dito, ang ating pangunawa ay limitado, ngunit nakikita ng Diyos ang mas malaking larawan at inaayos ang mga pangyayari para sa kanyang layunin at kaluwalhatian. Kaya dito, nais lamang ipabatid ni Lord doon sa bayang Israel na hindi niya pinabayaan. Okay? At alam din ni Haring Josaphat yung pangako ng Panginoon. Kapatid, sumagang ito, anong pangako ng Panginoon pinanghawakan mo? Panghawakan po natin yan. Dahil tapat po ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Ang sabi sa Kawikaan 3 verse 5 to 6, kayawi ka magtitiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng inyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Sa bawat sa paggising pa lang natin sa umaga, dapat inuna na natin si Lord. At ano man yung mga plano natin, isama po natin si Lord. Okay? Maliit man yan o malaki man yan, dapat kasama si Lord. Kasi sabi nga dito, patuloy tayong magtitiwala sa Kanya. Ako, alam niyo mga kapatid, sa company po na pinapasukan ko, before po kami mag-start, hindi alam ng kasamahan ko niyan na operator, bago kami mag-start, sabi ko, Lord, gabayan mo kami kahit na alam ko na yung gagawin.
Pero sa buong araw na to, higit ikaw ang nakakaalam, mas higit ikaw ang nakakaalam sa lahat naming gagawin. Okay, bakit? O nga, alam mo na nga, pero pag may mga troubleshooting na hindi mo na pagdaanan, wala kang magagawa. Pero kay Lord, alam ni Lord yun. Okay, kaya sabi ko, Lord, sa umagang ito, sa aming pagsisimula, ikaw po ang manguna sa amin. Kaya buong araw, sa buong maghapon, maganda po yung work namin. Maganda po yung production namin. Bakit? Inuuna si Lord eh. At nagtitiwala ko sa kabanalan ng ating Panginoon. May isang kwento po sa Biblia na kung saan nagtitiwala siya sa kabanalan ng ating Panginoon. Ito itong kwento patungkol po kay Gideon. Sino nakakaalam kay Gideon? Ba? Na kung saan dumating pagkakataon yung labanan. Pero sabi nga, nakatipon nga kung babalikan mo yung chapter 7 ng Hukom, verse 7, basahin nyo po yan kung ano yung pangyayari dyan, hindi ko na elaborate dyan, bahala na kayo. Okay. Nasabi nga doon, binigyan po siya ng command ni Lord. Na nung time na yun, excited si Gideon eh. Dahil mayroon siyang nalikom na 10,000. Sa 22, sabi nga ni Lord, bawasan mo yan, sobrang dami niyan. Di naging 10,000. Sabi ni Gideon, okay na to. Tamang-tama to, makiksagupa doon. Sa ilan yung libo yung sasagupain niya? 135,000. Tapos yung sasagupa, 10,000. Parang lugi, no? Pero anong sabi ni Lord? Bawasan mo yan. Sobra namang dami niyan. Kasi pag pinahintulutan ko yan, sasabihin nila, kaya sila nagtagumpay dahil sa madami din sila. Nag-instruction si Lord. Nagbigay si Lord ng instruction kay Gideon. Nasabi niya, ganito, pupunta kayo sa ilog, ang sumalok, sa kamay, inom ng tubig, nakaluhod, separate. Tapos yung uminom na parang aso, merong parang aso na uminom eh, separate din. Sabi niya, yung uminom na nakaluhod, sinapo yung tubig sa kamay, yun ang kasama mo. Ilan lang yun. Yung sumalok, siguro yung mga sumalok na nakaluhod, mga ano yun, sabang, kumbaga, ba? Ilan lang yun sila? 300 lang sila yun. 300 lang sila. Ang sabi ni Lord, okay na yan. Pwede na yan. Okay? Pwede na yan. Kung ikaw si Gideon, pupunta ka ba sa labanan? Kasama mo yung 300? Ngayon lang nga, pag sinabi ni Pastor, mag-evangelize tayo. Pastor, wala kami alam, Pastor eh. Ba? Hindi ko alam ano ang dapat gawin. Pero tingnan mo si Gideon, matapang niyang sinunod ang Panginoon. At wala silang ibang ginawa, kundi pagdating doon sa labanan, hindi naman sila nakikipaglaban. Anong ginawa nila? Hinipan lang nila yung trompeta, tapos binasag yung mga banga. Tapos yung kalaban, nagulo na. Alam nyo, yung mga kalaban, sila mismo ang nagpapatayan. Sila mismo ang nagtatakbuhan. Nasabi nga, nung hinipan ni Gideon, kasama ng 300 niyang mga kasama, yung trompeta, na natili sila saan? Sa kanyang kinatatayuan. At nung time pala nun, pag hinipan pala yung trompeta, yung mga kaharian na yun, pag narinig nila, alam nila mayroon pinakamalaking hukbo nasasalakay sa kanila. Kaya nung time na yun, yung mga kalaban ni Gideon, yung mga Midianita, nagulo sila kasi may kalaban pa pala. Ang dami pala nila. Dumami man sila dahil sa trompeta na hinihipan nila. Pero tingnan nyo ano nangyari. Walang ginawa sila Gideon, kundi nanatili lang nakatayo. Naghihip ng trompeta.
At yung mga kaaway, sila mismo ang naglalaban-laban. Alam niyo po, sa buhay natin, minsan ganun eh. Kaya nga, sabi nga ni Lord, be still, know that I am God. Sabi nga ng awit, kanino ka humingi ng saklolo? Panahon na ikaw ay may problema. Huwag sa tao. Kasi bakit ang tao ay nabibigo? Yung pangako niya, ako bahala! Malakas yung backer natin dyan, ako bahala dyan. Ikaw naman, ay okay. Tapos pagdating dun, yung backer pa niya, hindi siya kinikilala. Ba? Pag sinabi niya, ako bahala, praise the Lord, pero masigit tayong magtitiwala sa Panginoon. Kasi si Lord, walang imposible. Kaya nung time na yun, pinagtagumpay, balik tayo sa kwento ni Gideon, pinagtagumpay ni Lord si Gideon. Ibinigay ng Diyos kay Gideon yung tagumpay. Bakit? Nakita niya yung puso ni Gideon na handang sumunod. Tayo mga kapatid, handa ba tayo sumunod? Handa ba tayong magtiwala sa kabanalan ng Diyos? Ano man yung kalagayan mo ngayon kapatid, magtiwala ka. Magtiwala ka. Kapag tayo humarap sa mamibigat na pagsubok, dapat natin ipaalala sa ating sarili na ang Diyos ay may kontrol. Minsan kasi pag may mga pagkakataon na ano tayo, nagpapanik tayo eh. Ba? Yung iba, kaagad, inisip kaagad si ganito, ay alam ko, si ganito, si sister yung makasolve sa problema ko. Kasi nakikita ko siyang nag-withdraw, siya talaga yun. Yung pala, paglapit mo, sabihin, ay sister, pasensya ka na, hindi sa inyo to eh. Mayroon po gagamitan nito. Ano dapat natin gawin? Pag dumating man yun, kay Lord tayo lalapit. Magtiwala ka sa Diyos at huwag tayong manangan sa sarili nating kaalaman. Ang ating papel ay magtiwala sa Kanya ng lubusan. Sabihin mo sa kapatid, magtiwala ka sa Diyos ng lubusan. Sige po, sabihin niyo po. Yan. At dapat totoo yun. At dapat totoo yun. Pag sinabi mo, sister, kasi magtiwala ka, ikaw kaya dito, pastor. Ang hirap-hirap ng kalagayan. Ikaw kaya dito. Hindi ba? Sa totoo lang, mahirap po yung sabihin mo sa katabi mo, magtiwala ka sa Panginoon. Tapos dumating yung pagkakataon sa buhay mo na malaking problema. Diba? Sasabihin sa'yo din ng kapatid mo, ibalik sa'yo, brother, magtiwala ka sa Panginoon. Tapos sasabihin mo sa pagsabi doon sa isa, ikaw kaya dito. Ang bigat-bigat ng loob ko, ikaw kaya dito. Diba? Pero bakit? Sabi nga doon, wala tayong ibang papel kundi magtiwala ng lubusan sa Panginoon kahit hindi malinaw ang daan sa inaharap. Kahit sabihin mo, may patutunguhan ba to? Tiwala ka sa Panginoon. Nung nag-aaral ako ng college, at totoo lang, akala ko hindi na ako makapatapos ng college. Kasi talagang hirap kami nung time na yun. Pero habang naliligo ako sa CR, sabi ko, Lord, patapusin mo ba ako ng pag-aaral? Sabi ko, Lord, gusto ko tumapos sa pag-aaral. Ano sabi niya? Narinig kong busis ng Panginoon, sabi ng Panginoon, makatapos ka. Sabi ko, teka lang, totoo to? Makatapos ka sa pag-aaral ng college. To make the story short, to cut the long story short, sabi nga nila, nakatapos po ako. Pero hanggang doon lang. Kasi usapan namin ni Lord, makatapos lang sa pag-aaral. Ang sabi ni Lord, huwag mo nang pasukin kung ano man yung nakuha mo. Kasi gusto ko alam niyo na. Okay? Pero iba pala ang pinagawa sa akin ng Panginoon. Gusto ko pumasok ng PNP. Ang sabi ko nga, pero pasok pa rin ako sa PNP. PNP pa rin ako. Pastor na pulis. PNP. Pastor na pulis.
Amen, hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. Kaya sabi ko sa mga kasama ko, PNP pa rin ako. Ano yun? Di ka naman PNP, nagtrabaho ka dun sa... Hindi, PNP pa rin ako. Kalagayan mo yan, pastor ka, PNP ka. Oh, pastor na pulis. Ay, oo nga, no. Pastor na pulis. Sabi po sa awit 37 verse 5, ang iyong sarili sa Kanya ay talaga tutulungang ganap kapag ika'y nagtiwala. Kaya magtiwala tayo sa Panginoon. Ang alin? Yung kabanalan ng ating Panginoon. Pangalawa, sabi nga nila nung nakaraang nag-speak ako, madali lang daw. Okay, kaya may iba na huli. Lalo ngayon, mas madali. Sa biyaya po ng Panginoon, kung hanggang kailan anong oras tayong abutin dito. Handa ba kayo? Baka maya-maya may magsabi, nung una, maiksi lang si Pastor King, tapos ngayon, umabot na ng alauna. Grabe naman, sumubra naman yun. Hindi po, sa biyaya po ng Panginoon. Kung ano po mensahe na ipaparating ng Panginoon sa oras na ito. Pangalawa, ang mga nabagay na dapat natin gawin upang makamit natin ang tagumpay sa kabila ng balakid nating sa buhay. Manindigan sa pananampalataya. Manindigan sa pananampalataya. Ang sabi diyan sa verse 13 ng chapter 20, okay, sabi dito, samantala lahat ng kalalakihan ng Huda, kasama ang kanilang mga asawa at anak, ay dumulog kay Yahweh. Ang espiritu ni Yahweh ay lumukob kay Jahaziel na anak ni Sicarias, apo siya ni Binayas na anak ni Jeiel, na apo naman ni Matanyas, isa sa mga Levitang anak ni Asaph. Sinabi niya, makinig kayo, Haring Josaphat. Ayun. Nung time na yun na napakinggan, na karating sa balita, ang balita kay Haring Josaphat, ang ginawa niya, dumulog sila kay Yahweh. At tingnan nyo anong ginawa. Sabi dito, kinasihan. Isa sa mga nasasakuman ni Haring Josaphat, yung si Jeiel. O Jahaziel, gamit mo yun. Jahaziel, na anak ni Sicarias. At ito yung pangungusap ni Lord dun sa kanila. Sabi ni Jahaziel, makinig kayo, Haring Josaphat, at kayong mga taga-Huda at Jerusalem. Ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh, huwag kayong matakot ni masiraan ng loob. Dahil sa maraming kaaway, ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Sabi nga doon, naninindigan si Haring Josaphat sa pangako ng Panginoon. Okay. Mahalaga ang pananampalataya sa mga panahon ng pagsubok. Kaya nga minsan dumating sa buhay natin yung mga pagsubok para ano? Para lalo tayong tumibay sa ating pagtitiwala sa Panginoon. Amen? Sino dito hindi nakaranas ng pagsubok? Sabi nga doon, normal lang po yung mga pagsubok na yon. Ang pagsubok po ay pinahintulutan po ng Panginoon. Bakit? Dahil gusto ng Panginoon, kung talagang ikaw ay matibay, yung pagtitiwala mo sa Kanya. Okay? Ang paninindigan sa pananampalataya ay nangangahulugang paniniwala sa mga pangako ng Diyos. Kahit pamukhang imposible ang sitwasyon. Ito ang kasiguruhan na tutuparin ng Diyos ang Kanyang salita gaano mang kahirap ang sitwasyon. Amen. Pag tayo nananampalataya. Kaya nga, pag nalampasan natin yung pagsubok na yan, aakyat ka. Aakyat. Hanggat sa magiging kamukha mo na si Lord. Okay, magiging kamukha mo si Lord. Ang sabi diyan sa Hebreo chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. Ito'y pagiging sigurado sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya nung time na yun, sinabi sa akin ni Lord na makakatapos ka. Pinanghawakan ko yun, mga kapatid. Kahit na nung sa 4th year college na ako, ang daming mga project, lalo na yung thesis. Doon talaga kami nabaliw sa thesis na yan.
Ba? Mayroon akong isang kasama, sabi niya, tapusin ko na lang yung buhay ko. Bakit? Wala akong may pasa kay sir eh. Yung teacher namin yung teacher namin diyan sa papasahan namin thesis, yung dean namin, napaka-stricto. Pag mali lang yung mga grammar mo, ito ulitin mo. Ba? Tapos kung yung title mo pa sa thesis hindi niya magustuhan, pababaguhin sa iyo. Kaya sabi niya, di na yata. Sabi ng isang kasama ko, di na yata ako makatapos nito. Pero sabi ko, hindi. Sabi ko sa kanya, habang may buhay mapag-asa, malalagpasan natin yan. Alam niyo ang nangyayari, nalagpasan po namin yun. Hindi natuloy yung kanyang gagawin na tapusin yung buhay. Tingnan niyo, thesis lang, tapusin na yung buhay niya. Sa kanya, big deal na yun ang problema. Pero sa atin, siguro, simple lang yun. Pero sa amin, nag-aaral kami ng college, big deal na po yun. Pero tingnan nyo, okay, sabi ko sa kanya, panghawakan mo ang pangako ng Panginoon. Sabi niya, Amen. Sabi ko, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Sabi niya, thank you, Cab. Sinandiyan ka, nagpapalakas sa amin, purihin ng Panginoon. Kaya ngayon, mga kapatid, saan na siya? Pulis na. Malaki na po yung ranggo. Kaya sabi ko sa kanya, tingnan mo, tatapusin mo pa yung buhay mo, edi wala ka ngayon. Sabi niya, kasi walang sumagi sa isip ko eh. Sabi ko, panghawakan mo ang pangako ng Panginoon. Okay? Kaya sabi nga doon, ang panampalataya katiyakan na sa mga bagay na hindi nakita na inaasahan natin. Kaya mga kapatid, kung ano man yung pangako ng Panginoon, panghawakan po natin yan. Kahit hindi mo pa yan nakikita. Patungkol sa mga anak mo, gusto mo makatapos ng pag-aaral, lahat mga anak mo, panghawakan po natin yan. Bakit? Tapat po si Lord. Hindi po siya sinungaling. Tapat niya, natutuparin niya ang kanyang mga pangako. Mayroon pong another kwento po na kung saan nanindigan siya sa kanyang pananampalataya patungkol po kay David. Ba? Si David, humarap ng laban, humarap ng hamon. Kanino? Kay Goliath. Sino ba si Goliath? Si Goliath isang batikan na mandirigma. Wala nga makalaban sa kanya dun eh. Pero tingnan mo si David. Ano si David? Anong katauhan ni David? Isang pastol. Taga-alaga ng tupa. Pag i-compare mo yun, ipaghambing mo yun, anong laban doon ni David kay Goliath? Wala. Pero nanindigan si David na sabi niya, iligtas ako sa kuko ng mga leon, sa mababangis na mga leon. Ililigtas din ako sa taong na to na nagpapahamak sa Diyos na buhay. Okay? Nung pagdating nga niya doon sa laban, sabi nga ni Goliath, sino ka ba? Halika dito, parang pulgas ka lang, titirisin kita. O tingnan mo. Sabi ni David, ikaw, yung sibat mo, mayroon ka, pero ako, ito lang. Terador lang ang dala niya. Sige nga, sino ba dito gusto makipaglaban? Terador lang. Tapos sa kanya, itak. Saan kayo makakita nun? Pero naninindigan si David, na ngayon, hari na naging hari, na hindi siya pababayaan ng Panginoon. Sabi niya, kung niligtas ako sa mabangis na mga leon, mga oso, ililigtas din ako itong tao na to, nagpapahamak sa buhay na Diyos. Okay? Ang ating pananampalataya, kahit gaano man kaliit, ay maaring makakapagpalipat ng bundok kapag inilagay sa mga kamay ng makapangyarihang Diyos. Kapatid, may pananampalataya ka ba? Gaano man yung kaliit, pagkatiwala mo yan sa Panginoon, makikita mo ang kakabalaghan na gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Yung malaking magaganap sa maliit na pananampalataya na yan, pag ipagkatiwala mo sa Panginoon, may malaki pong magagawa yan. Dahil kay Lord, walang imposible. Ang sabi niya sa 1 Corinthians chapter 16, verse 13,
Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. Ano man yung hamon ng ating ngayong kinaharap mga kapatid, maging magpakatatag tayo at magpakatibay. Dahil kahit kailan, hindi tayo iniwan ng ating Panginoon. Dumating sa buhay natin na parang kabila-kabila yung mga pagsubok, mga problema na ating naranasan, magtiwala po tayo sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ay tapat sa kanyang mga pangako. Pangatlo, panghuli, ayan, pangatlo na nga yan. Sumabilis lang ng oras na. Ayan, wala pang alas 10, tapos na tayo. Okay, pangatlo at panghuli. Kumilos na may tapang at pagsunod. Nung time na yun, nabalitaan ni Haring Josaphat, una, nagtiwala siya sa kabanalan ng Panginoon. Pangalawa, naninindigan siya sa kanyang pananampalataya kung sino yung Diyos na kanyang sinampalatayanan. At yung pangatlo, kumilos na may tapang at pagsunod. Kaya sabi dito sa verse 20, chapter 20, kinabukasan, maaga silang lumabas patungo sa ilang ng Tekoa, ngunit bago sila umalis, sinabi sa kanila ni Josaphat, makinig kayo mga taga-Hoda at Jerusalem, magtiwala kayo sa Diyos ninyong si Yahweh at maging matatag kayo. Maniwala kayo sa kanyang mga propeta at magtatagumpay kayo. Nung time na yun, sumunod sila na may tapang. Kumilos sila na may tapang. Walang pag-alinlangan. Okay. Bakit? Mayroon ng pangako Mayroon na tunggong kaagad si Lord nung time na yon na narinig nila. Babalikan natin dito yung verse 15 ng chapter 20 ng Kronika. May tugon na kaagad si Lord. Ang sabi ni Lord, huwag daw matakot sa mga kalaban. Kasi sabi nga ni Lord, ako ang makikipaglaban, hindi kayo. Kapatid, may problema ba tayo? May mga hamon tayong kinaharap? Huwag kang matakot. Kasama mo ang Diyos sa pakikibaka sa umagang ito. Okay. Kinakailangan ng pagkilos upang makamit ang tagumpay. Ang tapang ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang pagpapasya na kumilos sa kabila nito, kapag tayo lumakad na may pagsunod sa direksyon ng Diyos. Ano daw? Ang tapang ay hindi ang kawalan ng takot. Tapang ka, hindi ako natatakot, hindi po yun. Kundi ang pagpapasya na kumilos sa kabila nito, kapag tayo lumakad na may pagsunod sa direksyon ng Diyos. Kundi tapang na sundin po kung ano mang sinasabi ng Lord. Kaya ako po, ayan, sinusunod ko po kung anong sinasabi ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pastor. Nagulat lang din po ako. Okay? Kaya nung nabasa ko to, Lord, salamat. Dahil hindi mo ako iniwan. Kasi hindi ko po ito kaya, Lord, kung wala ka sa buhay ko. Maging ganun din sa atin. Ano man yung accomplishment na tanggap natin, hindi po natin magagawa yan kung wala ang tulong ng Lord sa buhay natin. Amen? Hallelujah. Okay, tuloy tayo. Binibigyan niya tayo ng lakas at mga kinakailangang bagay upang mapagtagumpayan ang mga hamon sa ating harapan. So sa ating palang pagkilos, nandun na kagad yung provide ng Lord. Ipoprovide na niya kung ano man yung pangailangan mo. Basta sumunod lang tayo sa Panginoon nang walang pag-alinlangan. Okay, nang walang pag-alinlangan. Sabi nga doon sa insight ni Pastor, buti nabasa ko kaninang umaga. Nasabi nga, yung hindi daw kaagad pagsunod, nagre-resulta din yan sa disobedience. Sino sa atin dito pag inutusan ng ating pastor, sunod agad? Mamaya na, pastor. Okay? Hindi ko kaya niyang pastor. Hindi po, hindi naman ikaw yun, kundi kasama mo ang Panginoon.
Eh may mga pilosopo, di si Lord na lang, pastor. Bakit ako pa utusan mo? Tingnan mo. Pilosopo talaga, no? Si Lord na lang, pastor, bakit ako pa, isama mo pa ako? Di po. Kailangan kumilos tayo na may tapang at pagsunod. Ang sabi sa Talata chapter 1 verse 9 ng Joshua o Josue chapter 1 verse 9, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot o mawala ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Ito po yung isang remind po ni Moses dong sa kanyang successor, yung kanyang kanang kamay, si Joshua. Na nung time na yon, sinabihan na ni Lord si Moses na hanggang dito ka na lang at ibigay mo yung pamumuno mo doon kay Joshua. Siyempre si Joshua hindi naman alam na ang dami-dami ng mga tao na yun, pamumunuan niya. Mahirap po. Pero anong sabi? Sabi nga ni Moses, tandaan mo itong bilin ko. Binigyan siya ng encouragement na ano? Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot at mawala ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh ng iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Ibig sabihin mga kapatid, once tayo na sumunod sa kalooban ng ating Panginoon, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. Ba? Kasama mo ang Diyos. Ano mang mga problema mo, kapatid, hamon sa buhay na kayo naharap, may karamdaman ka man sa oras na to, kasama mo ang Diyos. Kanina, nung nagpupuri tayo, umawit tayo, sino dito nakaranas ng presensya ng Panginoon? Nadama niya. Ba? Nadama niya. Kung kaya dito sa Chronicles chapter 20, sabi dito sa verse 21, matapos niyang paalalahanan ang mga tao, pumili siya ng mga mang-aawit na magpupuri kay Yahweh. Dahil sa kanyang kaangahang kabanalan, inilagay niya ang mga ito sa unahan ng hukbo. At habang daay umaawit, purihin si Yahweh, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Yun lang yung ginagawa nila. Alam niyo po yung nakikipaglaban si Haring Josaphat, yung mga tauhan niya, wala silang sandata, kundi ano lang. Anong ginamit nila? Yung mga worship team lang ginagamit. Kaya kayo, mga worship team, maging handa kayo. Kasi kagayo gagamitin eh. Sa pakikibaka, yan yung nangunguna. Okay? Wala silang ibang ginawa, kundi tinataas ang kadakilaan ng Panginoon. At ito din po yung nangyayari kay Moses nung tumawid sila sa dagat. Ba? May kanta nga dun eh. Kaso lang Bisaya, baka hindi nyo maintindihan, hindi ko nakakantahin yun. Oo, may kanta po yan, yung sa Sunday school po ako, yung maliit. Sa amin kasi, pag sinabing Sunday school, hindi po mga bata yun eh. Mga tatay po yun, mga kalalakihan po. Kasi ako, nung umatin ako, yung tawag dito, ano sa amin yun, mga maliliit na bata, umatin sa gathering ng pananambahan. Kinaawit po namin yun. Paano daw tumawid si Moses sa dagat? Sabi nga doon, lumipad ba? Hindi. Lumangoy ba? Hindi. Sumakay ba? Hindi. Ganun ang ano nan eh. Paano tumawid si Moses? Naglakad ba? Oo. May kanta po yun, pero hindi ko nakakantahin. Ilan-ilan dito ang makaintindi sa Bisaya. Pero maganda po yun, nakanta na yun. Okay? Huwag ko nang iparinig sa inyo. Okay? Bakit? Nagtiwala siya sa kapangyarihan ng Panginoon. Alam niyo kapatid, minsan may mga pagkakataon na corner na tayo. Bakit pinahintulot ng Panginoon yung makorner ka na? Kasi doon niya kasi papakita kung gaano siya kakapangyarihan. Nung time na yun, na-corner na si Moses, wala na silang matakbuhan. Anong sabi ni Lord? Bakit mo tinawag? Palakarin mo yung mga Israelita, yung bayang Israel. Ang sabi ni Moses, Lord, wala na.
Corner na kami. Mamamatay kami. Nagreklamo na yung mga kasama, ayan, nilabas tayo sa Ehipto, para dito papatayin tayo sa labas. Ano sabi ni Lord? Iunat mo yung kamay, yung tungkod mo iunat mo. Yan lang sinabi ni Lord. Anong ginawa? Nahati yung dagat. Tingnan mo. Anong hamon na ating kinaharap? Iunat mo yung kamay. Bilang pagsuko sa Panginoon. Bilang pagsuko sa Panginoon. Okay? Kapag tinawag tayo ng Diyos upang kumilos, kailangan natin tumugon ng may tapang at pagsunod. Ang ating mga kilos na sinasamahan ng kapangyarihan ng Diyos ay nagdudulot ng tagumpay kahit patila imposible ang sitwasyon. Sabi ko nga, kung nung nabasa ko nga to, sabi ko, Lord, napakabuti mo. Talagang pinapakita mo sa amin kung sino ka. Ba? Talagang pinapakita mo sa amin, Panginoon, kung gaano ka katotoo, gaano ka katapat sa mga pangako mo. Eh, pinagkaloob mo sa amin. Okay? Kaya kapatid, sa oras na to, patuloy po tayong magtiwala sa Panginoon. Ano man yung mga hamon na ating kinaharap. Ngayon, nadako po tayo sa konklusyon. Sa bawat hamon na ating naranasan, gaano man ito kabigat, inalok tayo ng Diyos ng tagumpay. Sino ditong gusto ng tagumpay? Lahat po. Hindi ko na kayo pataasin ng kamay. Sino bang ayaw ng tagumpay? Sino bang ayaw ng success? Yung iba nga, binubuhos yung pera para magkaroon lang sila ng success. Pero simple lang para ang magkaroon ng success. Alin? Ang magtiwala sa kabanalan ng Panginoon. Okay? Sa pamagitan ng pagtitiwala sa kanyang kabanalan, paninindigan sa pananampalataya at pagkilos ng may tapang at pagsunod, mapagtagumpayan natin ang lahat ng balakid. Tandaan natin na sa Diyos, lahat ng bagay ay posible. Nothing impossible with God. All things are possible. At sa pamamagitan niya, maaari tayong magtagumpay sa bawat aspeto ng ating mga buhay. Amen? Hallelujah. So magang ito, kapatid, tayo po tayo lahat. At lalo na sa live stream na to, ano man yung hamon na kinaharap mo, brothers and sisters, pangawakan po natin ang pangako ng Panginoon. Okay? Kung mayroon kang hamon na kinaharap, mga problema, na parang sa palagay mo, wala ka ng takas, ba't hindi natin ipagkatiwala diyan sa Panginoon? Okay? Ba't hindi natin isuko yan sa Panginoon? Kung nais mong maranasan ang tagumpay na makamit mo galing sa Panginoon, ba't hindi ka magtiwala? Tulad ng ginawa ni Haring Josaphat, nung narinig niya ang pangako ng Panginoon, sumunod siya ng may tapang. At nanindigan sa kanyang panampalataya at nagtitiwala sa kabanalan ng ating Panginoon. At walang iba silang ginawa, kundi purihin ang Panginoon. Kapatid, sa umagang ito, bakit hindi natin purihin ang Panginoon? Kung gusto mo ng katagumpayan, lalo mong papurihan ang Panginoon, pasalamatan ang Panginoon. At kung nais niyo ng panalangin, sa oras na ito mga kapatid, pwede po kayo lumapit sa harap ng altar. At magtiwala na tutugunin ng Lord ang ating mga pangailangan. Kung ikaw may karamdaman, magtiwala ka kay Lord. Dahil siya po ang nagbibigay ng kagalingan sa bawat isa sa atin. Kung sa tingin mo kapatid, nag-iisa ka, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos, maging man sa oras na to. Damhin mo ang presensya ng ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Hayaan po natin na sa umagang ito,
Papurihan natin ang Panginoon at magtiwala tayo sa Kanyang mga pangako. Hallelujah. Hallelujah. Worship you, Lord God. We glorify your name, Lord Jesus. Hallelujah. Napakabuti mo, Lord. Napakabuti mo, God. Lord, sa umagang ito, nakikita mong yung mga anak na narito sa iyong harapan. Ano man yung mga hamon ang kanilang kinaharap, pagtagumpahin mo po sila, Panginoon. Yes, Lord God. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Worship you, Lord. Oh, hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus, Lord God. Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon. Panghawakan po natin ang pangako ng Panginoon sa umagang ito. Lord, patuloy kaming lumalapit sa iyo, nagpakumbaba sa aming sarili. Inaamin po namin, Panginoon, kung wala ka sa buhay namin. Lord, wala po kaming magagawa. Hallelujah! Kaya Lord, sa umagang ito, hayaan mo po, Lord, madama namin, Panginoon, ang iyong presensya. Bawat isa sa amin, O God, na narito sa harap. Maging man, Lord, sa loob ng sanktuaryo na ito, Panginoon, inanyayahan ko po, inanyayahan namin, Panginoon, yung banal na Espiritu Santo na siyang kikilos sa aming kalagitnaan. Sino man, Lord God, sa amin may karamdaman, in the name of Jesus, kapatid, tanggapin mo po ang kagalingan na nagmumula sa ating Panginoon. At Lord, sino man po sa aming nangangailangan ng tugon, O God, ikaw po mag-provide nito, Panginoon, O God. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Walang mahirap sa iyo, O God. Yes, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, God. Thank you, Lord Jesus. Oh, Lord. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nakulang.
higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, higit sa aking kalakasan, ni minsan na hindi na kulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di nangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. O walang imposible sa'yo, Diyos. Walang imposible sa'yo. Hallelujah, hallelujah. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo, O Diyos. Walang mahirap sa'yo. Hallelujah. Walang mahirap sa'yo. Ikaw
walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap, O Diyos. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap, O Diyos. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. Hallelujah. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap, Panginoon. Walang mahirap sa'yo. Yes, Jesus. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Hallelujah, Jesus. Walang imposible sa'yo, Panginoon. Walang mahirap sa'yo, O Diyos. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Panginoon. O, purihin ka. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Walang imposible, Panginoon. Yes, Lord God. Hallelujah. Ang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Minsan pa walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa'yo. Hallelujah. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Walang mahirap, O Diyos. Walang mahirap sa'yo. Hallelujah. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Hallelujah, hallelujah. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap, Panginoon. Walang mahirap sa'yo. O, purihin ka, O Diyos. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible, O Diyos. Walang imposible sa'yo. Yes,
Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Hallelujah. O purihin ka, O Diyos. O purihin ka. Walang imposible sa'yo, O Diyos. Walang mahirap sa'yo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, we worship you, Lord God. We glorify your name, Jesus. You're worthy to be praised, O God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, God. Holy, 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 Lord God. Worship you, Lord. Yes, Jesus. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Walang mahirap sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa pagsama mo sa amin, Panginoon. Pinupuri ka namin, O Diyos. Pinapasalamatan ka namin, Panginoon. Hallelujah. Oh, walang mahirap sa'yo. Walang imposible sa'yo, Panginoon. Karapat dapat kang purihin, Panginoon. Karapat dapat kang pasalamatan, O Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Oh, walang mahirap sa'yo. Hallelujah. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Walang imposible, Panginoon. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang imposible sa'yo. Walang mahirap, walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Mahirap sa'yo. Kapatid, walang mahirap sa ating Panginoon. Ano man yung ating mga pangailangan sa umagang ito. Maging man sa nakatutok sa live stream ito, kapatid, tanggapin mo ang pagpapala ng Panginoon. Hallelujah. Maranasan po ang bawat isa sa atin ang kapuspusan ng banal na Espiritu Santo ng ating Panginoon. Hallelujah. Minsan po natin purihin ang Panginoon. Kung nakatanggap ka ng pangako ng Panginoon sa umagang ito, purihin mo ang Panginoon. Hallelujah. Lord God, purihin ka. Kung ikaw nakatanggap ng kagalingan, pasalamatan mo ang Panginoon. Kung tinugon mo ang pangailangan ng Panginoon, pasalamatan mo ang Panginoon. Hallelujah. Oh God, thank you Jesus, thank you Jesus. Minsan pa, walang mahirap sa ating Panginoon. Usigaw natin ang kadakilaan ng Panginoon.
kundi ang Lord ang makikipaglaban sa atin. Pangako niya yan. Hallelujah! Imposible. Oh God! Ipakita natin sa buong mundo kung sino yung Diyos na ating sinasamba, ating inaawitan, ating pinupurihan. Siya ang Diyos na buhay. Hallelujah! Oh, minsan pa, minsan pa, minsan pa, minsan pa. Mahirap sa'yo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa'yo. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Panginoon. Oh, God. Yes, Lord. Salamat sa presensya mo, Panginoon. Salamat sa pagbisita mo, God. Hallelujah. Oh, we worship you, God. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Ikaw ang Hallelujah. Panginoon na Thank you, Jesus. makapangyarihan. Walang mahirap. Yes, Jesus. Hallelujah. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Salamat sa pangako mo. Salamat sa katapatan mo. Salamat sa pag-ibig mo. Sa kadakilaan mo na ipinadama mo sa amin, ipinakita mo sa amin yung mga anak, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa presensya mo, O God, Yes, na ipinadama mo sa amin, Panginoon. Hallelujah! 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 Yes, Lord God! Thank you, Jesus! Thank you, Lord! All the glory is yours. Honor belongs to you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah, Lord. You are holy, Lord, holy. Lord, salamat, salamat po sa mga salita na aming narinig, O God. Tunay, Lord, ang battle ay sa iyo, Lord. Ang pakikipaglaban namin ay sa iyo, Panginoon. Kami ay dapat magpuri, magpasalamat, umawit, Panginoon, sa gitna, Panginoon, ng mga suliranin dahil ang Diyos namin ay nagpanalo na, Lord. You are our victor, O God. Ikaw ang aming tagapaglaban. Ikaw ang aming tagapagtanggol, Panginoon. Anumang mga problema, anumang mga paghihirap, Panginoon, anumang kahinaan na meron kami, Lord. Walang iba kaming tagapagtanggol kundi Ikaw, Panginoon. You are our source of life. Lahat nagmula sa iyo, Lord. Lubusin mo lamang po ang aming pagtitiwala, Panginoon. Patatagin mo ang aming pananampalataya, Panginoon. Bigyan mo pa kami, Panginoon, anumang mga hindi pa namin nakakamit, Panginoon. Pagpapala, pagtitiwala, pag-ibig, Panginoon, idagdag mo po sa amin, Lord. Lubusin mo po, Panginoon, ang aming pagsamba, pagpupuri sa iyo, O God. Salamat po ng marami, Lord. Ang mga salita mo ay mayaman sa pangako, Lord. Ang mga salita mo ay mayaman sa pag-asa, Panginoon. Wala kaming ibang inaasahan kundi Ikaw, O God. Salamat, Lord. Salamat po. Salamat sa iyong lingkod na itinatayo mo, Panginoon. Salamat, Lord. Pagpalain mo siya kasama ng kanyang buong sambahayan, Panginoon. Dalangin namin, Lord God, ano man ang aming narinig, natutuhan sa umagang ito, O God. Maging kalakasan po namin ito sa buong linggo, Panginoon. Maalala namin ang Diyos namin na nagsalita sa amin, Panginoon. Maalala namin ang Diyos na nanghako sa amin sa araw na ito, Panginoon. Purihin ka, O God, purihin ka. Salamat po, Lord, at sa aming pag-alis, Ikaw pong aming maging gabay, Lord God. Ikaw pong mag-ingat sa amin sa bawat akbang namin, Panginoon. Ingatan mo po ang bawat anak mo. Ito pong aming dalangin ng may pagpupurit, pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Taas po natin ang mga kamay.
sa iyong patuloy na pagtitiwala sa kabanal ng ating Panginoon. Tanggapin po natin ang pagpapala, basbas ng Diyos Ama, pagliligtas, pagpapagaling ng Diyos Anak, at ang pakipagpisan, kaaliwan ng Diyos Espiritu Santo noon, ngayon, at magpakailan paman. Amen. Amen. God bless po bawat isa sa atin.